Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 88 mag-aaral sa Zamboanga binabantayan sa posibleng kaso ng hand, foot, and mouth disease. Philippine Army, natukoy na ang nagtangkang lumusot at iligal na kumuha ng datos ng militar. BBM, hindi magpapatawag ng special session para sa impeachment trial laban kay VP Sara. DOTR, tinitignan ang pagpapatayo ng bridgeway sa EDSA busway. PRC, tinututukan ang paglilinis sa mga estero kontra dengue. At Killing Me Softly singer Roberta Flack, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Aabot sa 88 batang mag-aaral sa Zamboanga ang kasalukuyang binabantayan ng City Health Office sa posibleng kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD. Sa kabuuang datos ng sinusubaybayang mag-aaral, lahat sa mga ito ay nagkaroon ng rashes at 18 ay nagpapakita ng sintomas ng HFMD. Ipinadala na sa Maynila ang nakolektang laboratory samples at kasalukuyan ng binabantayan ng City Health Office ang sitwasyon kasunod ng pagtaas ng kaso sa lungsod nitong nakalipas na 2 linggo. Samantala, nakatakdang ibaba sa 49 pesos ang maximum suggested retail price ng bigas sa unang araw ng Marso. Pero ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi nationwide ang pagpapatupad nito. Mayroon kasing mga lugar na naibaba na sa maximum SRP ang bigas. Ito ang kauna-unahang pagtapyas ng DA sa maximum SRP ng bigas na dati ay 58 pesos ang kada kilo. Posible umanong asahan ang pagtaas ng kaso ng election violence ngayong papalapit na ang halalan. Pahayag ito ng COMELEC matapos ang mga obserbasyong pagdami ng mga areas of concern bilang red category. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Sinabi ng COMELEC na posibleng tumaas pa ang insidente ng election violence habang nalalapit na ang national and local elections. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, ito ay dahil mayroong mga lugar na nagbabadyang mapabilang bilang red category na election hotspot. Partikular na tinukoy ni Garcia ang Maguindanao at Cotabato. Kamakailan ay iniulat ng Armed Forces of the Philippines na 38 lugar ay kabilang sa red category na may seryosong banta ng karahasan at may naitala ng mga kaguluhan tuwing may eleksyon. 180 naman ang mga lugar na nasa ilalim ng yellow category na tinukoy na mayroong election-related ng karahasang naitala. 177 naman ang kabilang sa orange category na may seryosong banta ng mga armadong grupo o individual. Paglilinaw ni Garcia, hindi umano nito ibig sabihin na may kakulangan ang mga kapulisan at militar. Aniya, talagang naging normal na ang insidente ng pagiging agresibo ng mga tao tuwing may eleksyon. Sa kabila nito, nakatakdang magkaroon ng pagpupulong ang PNP at COMELEC para mabawasan ang naturang mga insidente. Partikular na suhestyon ng COMELEC ay ang pagkumpiska ng mga loose firearms, pagtugi sa mga armadong grupo at mapayapang pakikipag-usap sa mga tao o grupo. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kinumpirma ng Philippine Army na natukoy na nila ang grupong nagtangkang lumusot sa kanilang cyber system at iligal na kumuha ng datos ng militar. Bagamat hindi sinawalat ang suspect, tiniyak ng Philippine Army na nagpapatupad na sila ng investigasyon upang tukuyin ang mga miyembro ng hinihinalang grupo at maparusahan sa iligal na gawain. Iisang grupo rin umano ang nagtangkang gawin ng parehong iligal na aktibidad sa Philippine Navy. Tiniyak naman ng Army at Navy ang publiko na kasalukuyang ligtas at protektado ang sistema ng mga ahensya.
Nagbabalik na sa Pilipinas mula Germany ang dalawang meteorite na tumama at nakuha ng isang German meteoriticist noon sa Mexico, Pampanga at Paitan, Ilocos Sur. Pinangalan ng Pampanga meteorite ang bumagsak sa taong 1859 sa likod ng simbahan ng Santa Monica, Mexico, Pampanga. Ito umano ang naitalang pinakalumang meteorite sa bansa. Sa kabilang banda, isa pang meteorite na tinawag na Paitan meteorite ang bumagsak naman sa Paitan, Ilocos Sur noong 1910. Plano itong i-donate ng mga Pilipinong space enthusiast ang mga meteorite sa National Museum para sa pananaliksik. Susunod sa News Force. PNP, walang naitalang insidente ng karahasan sa naganap na anibersaryo ng EDSA People Power. BOC, kinumpiska ang higit sa 20 milyong pisong undeclared foreign money sa NAIA. PBBM, hindi magpapatawag ng special session para sa impeachment trial laban kay VP Sara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng ilang ahensya ng gobyerno upang talakayin ang ilang proyektong ipatutupad sa Metro Manila, kabilang na ang refinement sa panukalang Department of Water Resources. Tunghayan ang ulat. Kamakailang nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno upang pag-usapan ang proyektong fiber optic cable network sa Metro Manila at ang panukalang batas na Department of Water Resources. Kabilang sa mga dumalo ay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kung saan tinalakay kung paano may sasakatuparan ang proyektong cable network. Ang naturang proyekto sa ilalim ng Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilience Project ay layong pabilisin ang pag-aangkop ng traffic lights para sa mas maayos na daloy ng trapiko, gayon din sa real-time na flood monitoring sa pamamagitan ng interconnected CCTVs. Direkta nitong iuugnay ang 17 LGUs ng NCR sa MMDA at Department of Information and Communications Technology. Dahil dito, mas madali na ring makararating ang tulong sa oras ng sakuna dahil sa mas maayos na koordinasyon ng lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Bukod dito ay isa pa sa tinalakay ng Pangulo sa naturang pulong sa ibang mga ahensya ay ang panukalang pagtatatag ng kagawaran para sa tubig o ang DWR Bill. Sa pulong, hinimok ng National Economic and Development Authority ang Pangulo na sertipikahan ang panukalang batas upang matugunan ang mga pangangailangan sa pamamahala ng yamang tubig sa bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, walang balak na magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara. Dahilan ng Malacanang, awkward umano na nagmula sa Pangulo ang aksyon, gayong may aligasyong siya umano ang nasa likod ng naturang impeachment. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Nanindigan ng Malacanang na hindi magpapatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, awkward umano kung kay Marcos magmumula ang pagpapatawag nito. Ito umano ay dahil sa intriga na pinaghihinalaang si Marcos ang nasa likod ng naturang impeachment. Kaya naman ayon kay Castro, mas mabuting magmula sa Senado ang request na magpatawag ng special session. Matatanda ang sinabi ni Marcos na bukas siya na isagawa ito kung hihilingin ng Senado. Pero ang tugon dito ni Senate President Chis Escudero, dapat ay sa Pangulo umano magmula ang request na ito.
Dagdag pa ni Escudero, kung hindi man matuloy ang special session, posibleng pagkatapos na ng State of the Nation Address o SONA, ito maisagawa. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita, iginiit ng House Prosecutors na hindi na kailangan ng special session upang simula ng impeachment trial ni VP Sara dahil mandato ito ng saligang batas. Jade Buhoy para sa balita. Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi na kailangan ng special session upang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang abogado at House Prosecutor na si San Juan Representative Isabel Maria Zamora, ang Senado ay otomatikong isang impeachment court kahit nasa recess. Binigyan din niya na ayon sa saligang batas, dapat agad magsimula ang paglilitis at hindi na kailangan ng aksyon mula sa Pangulo. Sinangayonan din ito ni House Assistant Majority Leader Jean Bongalon na nagsabing hindi pa nila natanggap ang petisyon mula sa kampo ni VP Sara laban sa impeachment proceedings. Samantala, ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, tugma ang posisyon ng Malacanang na hindi dapat makialam sa impeachment trial sa nauna nitong pahayag. Ipinaliwanag niya na sa Senado ang pangunahing responsibilidad na simula ng impeachment trial kung saan ito'y alinsunod sa konstitusyon. Ayon naman sa kanilang pahayag, nakahanda na umano ang House Prosecution Panel na iharap ang kanilang kaso sa sandaling opisyal ng magbukas ang paglilitis sa Senado. Umaasa rin ang mga mambabatas na agad kikilos ang Senado upang maisakatuparan ang itinakdang proseso ng impeachment. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mariing nagpaalala muli si House Speaker Martin Romualdez sa publiko na mag-ingat sa mga impormasyon online at iberipika muna ito bago ibahagi upang maiwasang maging ugat ng paglaganap ng fake news. Narito ang detalye. Muling nagpaalala si House Speaker Martin Romualdez sa publiko na maging mapanuri at huwag basta-bastang maniwala sa mga nababasa online. Dagdag pa rito ay kanya ring hinimok ang publiko na i-verify ang impormasyon bago ito ibahagi dahil malaki ang gampanin nito upang mapigilang lumaganap ang fake news. Dahil nitong kamakailan lang ay may mga kumakalat na mga maling impormasyon na nagsasabing pumanaw na si Pope Francis na mariing ikinundi na ni Speaker Romualdez at nanawagan na imbis na magpakalat ng chismis ay ituon na lamang ang lakas sa pagdarasal para sa kagalingan ng Santo Papa. Anya lubhang nakababahala ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon kung saan nakakaapekto ito sa krusyal na mga panahon. Ang haka-hakang ito ay mula sa mga viral post na nag-claim na ang Santo Papa ay namatay sa Agostino Gemelli University Hospital ng Roma na nag-udyok ng malawakang reaksyon mula sa mga netizen. Ang naturang balita ay mariing namang pinabulaanan ng Vatican. Samantala, nanawagan din si Speaker Romualdez sa mga digital platform na palakasin ang kanilang paglaban sa disinformation dahil ito anya ay seryosong issue na nangangailangan ng aksyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naging mapayapa naman ang paggunita sa EDSA People Power dahil walang naitalang major incidents ang PNP. Makibalita kay Danisa Lopez. Bagamat mayroong mga protesta ang naganap sa pagdiriwang ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, ay ibinahagi naman ng Philippine National Police o PNP na walang insidente ng karahasan ang naiulat nito, kaya't pawang mapayapa ang naging pagdiriwang. Ayon sa PNP, sa pagpapakalat ng kapulisan sa mga estratehikong lugar sa bansa ay naging epektibo ito sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng publiko. Nasa mahigit 51,000 rin kasi ng mga pulis ang ipinakalat dito, habang 8,700 pulis naman ang ipinakalat sa Metro Maynila. Itinalaga ang mga pulis na ito upang magbantay at umaksyon sa mga hindi inaasahang insidente.
Nakatanggap naman ng papuri ang kapulisan mula sa hepe nito na si Police General Romel Francisco Marbil dahil sa patuloy na dedikasyong magsilbi sa bayan at panatilihing maayos ang lugar. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinaplano sa ngayon ng DOTR ang pagpapatayo ng bridgeway sa EDSA busway upang maging maayos daw umano ang lagay ng mga pasahero at hindi siksikan. Yan muli ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagpapabuti ng serbisyo sa EDSA busway, ay tinitingnan ngayon ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng bridgeway upang maging maginhawa para sa mga commuter ang pila o daan sa sakayan. Ayon sa bagong itinalagang kalihim ng DOTR na si Vince Dizon, naobserbahan niyang pagsisiksikan ng mga pasahero nang siya'y sumakay sa busway. Anya, hindi lamang sa pila ng busway ang siksikan, kundi pati na rin sa MRT3, kaya't plano niyang isulong ang pagpapatayo ng bridgeway na hindi magkokonekta sa MRT upang hindi rin umano malito sa daan ng bawat mananakay. Bukod dito, hangad din ng bagong kalihim ang paglalagay ng mas marami pang karatula papuntang sakayan sa busway upang hindi maligaw ang mga pasahero. Sa kasalukuyan ay isinasaayos pa ng DOTR ang mga planong ito kasabay ng disenyo at konstruksyon para sa pagpapabuti sa EDSA busway. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, nasabat ng Bureau of Customs ni Ninoy Aquino International Airport o BOC NAIA ang hindi dineklarang dayuhang pera mula sa isang pasahero sa NAIA Terminal 1 noong ika-21 ng Pebrero. Ang nakumpiskang pera ay nagkakahalaga ng 3,950,000 Japanese yen, 20,000 euro at 8,500 Kuwaiti dinar na natagpuan sa hand carry bag ng isang Pilipinong patungo sa Hong Kong. Isinailalim na sa inquest proceedings sa ang pasahero para sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Anti-Money Laundering Act at iba pang batas hinggil sa deklarasyon ng pera. Ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng batas ng BOC NAIA upang mapanatili ang seguridad ng bansa laban sa smuggling at iba pang iligal na transaksyong pinansyal. Muli namang nagpaalala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa publiko na maging maingat at mapanuri sa mga matatanggap na mensahe online at sa mga mobile phone. Ito ay kaugnay ng panibagong scam operation kung saan nagpapanggap ang mga scammers na top executives ng ahensya para makapanloko ng mga tao at mga negosyo. Ayon sa PAGCOR, ginagamit ng mga scammer ang mga numerong naka-flash sa inyong screen. At para maberipika ang mga mensahe kung ito ba ay galing sa ahensya, bisitahin na ang opisyal na website nito o maaaring tumawag sa official trunk line numbers na nasa screen. Susunod sa News Force. Pasay City LGU naghandog ng libreng kasal sa 50 magkasintahan. PRC, tinutukan ang paglilinis sa mga estero kontra dengue. Mga maruruming salapi, kinakalawang na barya, dapat pa ring tanggapin at palitan ng mga bangko ayon sa BSP. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang tugunan ng aksyon ang tumataas na kaso ng dengue sa bansa, ay aktibong nagsasagawa ng paglilinis ang Philippine Red Cross o PRC sa iba't ibang lugar. Kamakailang nagsagawa ito ng operasyon sa Valenzuela, Camarines Sur, Cavite, Bohol, Caloocan, Rizal at iba pa na siyang isinusulong ng PRC upang labanan ng dengue. Bukod sa mga kawani ay mayroon ding mga volunteer na nakiisa sa paglilinis at patuloy na kumikilos para maibsan ang paglaganap ng sakit.
nagawang paglilinis naman ng DENR-NCR ay nakakolekta ito ng mahigit 600 sako ng basura o katumbas ng 18 kilo sa Tuliahan River, Quezon City. Katuwang ng kagawaran dito ang MMDA at Department of Sanitation and Cleanup Works ng QC. Ayon sa DENR-NCR, nakahanda rin itong magsagawa ng cleanup drive sa iba pang mga estero at daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ginanap ngayong ika-26 ng Pebrero ang taunang mass wedding sa Pasay City kung saan 50 magkasintahan ang ikakasal ng libre. Jade Buhoy para sa balita. Hahabol sa buwan ng pagmamahalan ang libreng handog na kasalang bayan ng lokal na pamahalaan ng Pasay, kung saan mahigit 50 magkasintahan sa Pasay City ang sasagot ng I do sa isang libreng mass wedding ngayong ika-26 ng Pebrero sa Pasay City Astrodome. Ayon kay Mayor Emmy Calixto Robiano, taunang isinasagawa ang mass wedding upang hikayatin ang mga magkasintahan na gawing formal ang kanilang pagsasama. Dito, natutulungan na rin namin sila at nakikita nyo dito kahit may mga senior citizens ngayon lang nakakasal at ang dami ng anak ngayon lang din nakakasal, ngayon lang magiging legal ang samahan pati pangalan ng anak naaayos na. Dito handog rin ang libre na mga dokumento, certified true copy ng marriage license, bouquet, bride price at maging munting handaan para sa bagong kasal. Layunin din ng programa na tiyakin ang legalidad ng bawat pamilya sa lungsod at maiwasan ang pagkakaroon ng illegitimate children sa Pasay. Ayon sa alkalde, layunin nitong hikayatin ang mga magkasintahang magsanib sa sagradong matrimonya ng kasal nang walang iniintinding gastusin. Sa kabila nito, labis naman ang pagpapasalamat ng mga ikinasal. Masaya po. Kasi legal na po kami. Para maging legal na asawa habang buhay na pagsasama. Mayroon ditong ilang taon nang nagsama at ngayon pa lang nagkaroon ng pagkakataong gawin itong legal, maging ang mga senior citizens na kabilang rito. Ilang taon na po ba kayo nagsama, ma'am? 30, alis 31 years na po. Kasi po yung niya, yung birth certificate niya po kasi late yung niya, kaya nagkaroon na. Kaming tulong po ba ito? Para sa mga anak po. Ako, anak. Bunsod dito, patuloy na isinusulong ng Pasay City ang mga programang nagtataguyod ng matibay na pundasyon ng pamilya at maayos na kinabukasan para sa mga mamamayan. Dagdag pa ng alkalde, hindi lang ang mga Pasayenyo ang maaaring makakuha ng benepisyong ito. Bukas din ito maging sa mga mamamayan sa labas ng lungsod basta't pupunta sa tanggapan ng kanilang pamahalaan upang maka-access ng mga ganitong programa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inabisuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga bangko sa bansa na karapat-dapat pa rin nilang tanggapin ang mga unfit at mutilated na pera mula sa publiko. Dagdag pa ng BSP, libre ang pagpapapalit ng pera sa bangko sakaling mayroon kayong mga perang kalawangin at sira-sira na. Alinsunod sa BSP Circular Number 829, Series of 2014 at Manual of Regulations for Banks, obligasyon ng mga bangko na iproseso ng maingat at palitan ng mga nasirang pera. Ang mga tinutukoy na unfit at mutilated na pera ay ang mga salaping marumi, may mantsa, kupas na o may mga sulat. Gayon din sa mga bariyang butas-butas, nasunog, baluktot at kinakalawang na. Ang mga ito ay legal at dapat pa ring tanggapin ng mga bangko sa bansa. Malungkot na balita po. Pumanaw na nitong Lunes ang American singer na si Roberta Flack sa edad na 88 taon. Si Flack ang mga awit sa likod ng hit song na Killing Me Softly at The First Time I Ever Saw Your Face.
Taong 2022 nang ma-diagnose ito ng ALS o sakit na nakakaapekto sa mga nerve cells at nagiging sanhi ng paralysis at kamatayan na naging dahilan sa pagtigil nito sa pagkakanta. Sa kabila nito, hindi naman isiniwalat ang sanhi ng pagkamatay ng mga awit. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 88 mag-aaral sa Zamboanga binabantayan sa posibleng kaso ng hand, foot, and mouth disease. Philippine Army, natukoy na ang nagtangkang lumusot at iligal na kumuha ng datos ng militar. PBBM, hindi magpapatawag ng special session para sa impeachment trial laban kay VP Sara. DOTR, tinitignan ang pagpapatayo ng bridgeway sa EDSA busway. PRC, tinututukan ang paglilinis sa mga estero kontra dengue. At Killing Me Softly singer Roberta Flack, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.